anghang. Naiyak ako doon. Yung isang buong ano na ano ko. Dumiretso sa lalamunan ko. Quick survey lang mga kapuso. Kapag sinabing laman loob, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Isaw, inihaw. Atay, liver steak. Tuwalya ng baka, pwedeng kalyos. Chicharong bulaklak. Paborito ko po yung fried na chicharong bulaklak. Aakalain nyo bang ang mga paborito nating inihaw, ulam at tusok-tusok sa kalsada kinilala bilang ilan sa pinakamasarap na putahe sa buong mundo? Manamis-namis, na may crunch pa, na may asim ng konti. Pasok ang mga pagkain ito sa top 50 most rated offal dishes in the world ng food website na Taste Atlas. Ang mga putahing laman loob, mas lalo pa naming pasasarapin. Ito na ata ang pinaka-sosyal na dinuguan na gagawin ko sa buong buhay ko kasi meron kaming isang buong lechon for our dinuguan. Ang kulang dito, kanin, tsaka alak. Pwedeng ulam, pwedeng pulutan. Wow, panalo! At syempre dahil pasok sa international rankings ang ating mga laman loob dishes, international artist din ang makakasama natin ngayong gabi. Kahit nasa world tour, she found a blank space para siya ay makasama natin. Ladies and gentlemen, please stand for the one and only Taylor... Ay, sorry, mali. Taylor Shees pala. Ano ba yung white na yan? Ay, naku, yung mga white talaga na yan. Charing. Ayan kasi yung dumi. Ay, maghihiwa. Ito, paano itong mahabang to? Ay! Tanghaling tapat? Ganting tapat. Tanggalin na lang natin. Gugupitin. Ano nga ba ang putahing laman loob na nakapasok sa listahan? Yan ang ating aalamin sa Pinasarap. Ayon sa Taste Atlas, 37th best offal dish in the world ang bopis. Karaniwan, puso at baga ng baboy ang sangkap nito na hinahaluan ng anato oil o atsuete para maging kulay orange. Madalas ang bopis, Kulay ina-adobo. Orange, syempre, atsuete at lahat. Pero, Na gawin natin, maasim-asim ng konti. bigyan natin ng twist. Twist Bigyan na natin naman. ng magandang Okay, twist. anong twist natin? Gawa tayo ng red curry. Di ba? Bopis na may gata at curry. Oh, yan. Kakaiba yun ah. Lagyan natin ng garlic. Igigisa sa anato oil ang bawang, sibuyas at luya. Konting toss lang, hindi natin tutustahin. Tapos, lagyan natin ng lemongrass. Ay, tanglad. Kung gusto mo May medyo tanglad. decorative itong tanglad, paluin natin para lumabas yung lasa niya. O, yan na. Igigisa rin ang pinalambot na puso, baga, bato at atay ng baboy. Konting trivia, Kara, dahil Kapampangan ka. Oo. Pag purong baga ang ginamit, ang tawag doon ay pulutok. Pulutok. Oh, sa mga sinaunang term. Kasi very in na tayo ngayon sa heritage cooking. Talaga Pulutok ang nagiging tawag. proud na Pag tayo. puro baga ang ginamit. Oo. Pero pag hinaluan na ng atay at saka ng puso, Bopis na. bopis na. Bopis na. Pagkatapos halu-haluin, Tapos, lalagyan natin ng red curry. Maanghang to. So, hindi na natin kailangan ng sili dahil maanghang na to. So, ayan ang red curry natin. Ala, talaga sobrang anghang. Very spicy yan, pero again, ulam na, Pulutan pa. pulutan pa. titimplahan ito ng patis, paminta, kaunting asukal, at calamansi juice. Hindi pa orange na orange. Di pa, lalabas yan. Ito, ayan. Excited ako sa orange Lagyan kasi natin ng syempre, gata. ay may gata na. Ito Ayan ay na. pangalawang piga o unang piga? kakang yung gata. cream. Oh, ayan, no? Coconut cream. Ayan na, nag-orange na tayo. So, final Ginataang bopis. Ay, ano po yan? lagyan natin ng sweet chili sauce. Ayan, Ni- sweet chili sauce. Panglumpia yan eh. Panglumpiang Oo, Shanghai. Maganda yan kasi maganda magbigay ng body sa sauce.
At para mas ma-level up pa ang ating bopis, isi-serve ito sa sizzling plate. Yes. Habang nagsisisling siya, nagko-concentrate yung flavors niya. Kasi nagre-reduce eh. Lagyan natin ng wansoy. And kompleto na ang ating dish. Wow! Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Akalain mong ni-level up pati ang bopis. Bopis with red curry sauce. And gata. Ilabas na ang kanin. Okay, tikman na natin tong bopis with red curry sauce. Naku, maglalagay ako ng cilantro. Kakaiba to Teka, maglalagay na ako ng kanin. Kasi kasalanan kumain ng bopis nang walang kanin. Ang anghang! Wow! Maanghang siya sa panga. Maanghang pero malinamnam. Maasim-asim na manamis-namis na maanghang. Tapos meron siyang linamnam gawa nung gata. Ito yung dish na mapaparami ka talaga ng kanin. Ito yung laman loob ng baboy. Ang challenge sa akin ay i-identify kung ano ito. Ayan, isang buo pala siya. Ganun pala. I suppose ito yung, ano ba to, leeg? Trachea? Esophagus? Charot. Feeling ko dito yung lalamunan. Lungs to, baga. So somewhere here, nandito yung puso. Ito! Inano na yung puso, broken-hearted na siya. So, I suppose, itong malaking to, ay alam ko to, atay. Kasi masarap tong ano yung lagyan mo ng toyo at saka ng sibuyas, yung liver steak. Tapos, ito ay lapay? Pancreas? Hindi? Stomach? Ano ba? Ay, ito, alam ko to. Itong sa loob. Alam ko kung ano to. Ito yung, spleen. Ano nga ba sa Tagalog yung spleen? Apdo. Apdo. Ito yun. Kasi kulay green. Tapos ito yung dapat na hindi mo pinuputok kasi magiging mapait na lahat. Ano nga ba to? Katabi ng atay. Pancreas? Hindi ba? Lapay? Hindi naman ata ito kidney. Kasi kung kidney, dapat dalawa it-is. Ano daw ba to? Call a friend na ako. Chef? Oh! Ayan. Ayan. My friend. Ito Ano ay po to? parte ng stomach lining na yan. Parte ng tito yan. Oh, tapos yan, pagdating pababa, ayan na yung, yung small intestine. Nasaan yung lapay isaw. na tinatawag? Yung lapay, maliit lang, kaya... Maliit ganyan lang pala kaya- yun, ang kaya pancreas. Lulutuin natin mamaya, kaya niluto ka na. Yung lapay nasa tabi na, nandito yan. Nasa tabi ng atay. Nasa tabi ng Oh, kasi atay, di ba yung nagre-rhyme spleen. sila. Oo. Atay, lapay, charot. Oo. Ang susunod na laman loob dish na gagawin namin ni Chef Jean, aba, ibang level din. Alright. So, another laman loob dish, pero this time, kilawin. Dahil napakulo na to na ilang beses, Yun ang gusto ko tinapon marinig natin. yung pinakuluan eh. Ito. So, gawin muna natin yung ating dressing. Sa isang bowl, paghahaluin ng luya, sibuyas, tanglad, patis, asukal, calamansi juice, at hot sauce. May sili na, may hot sauce pa. Kasi yung hot sauce, iba yung anghang. Gagawa tayo ng at least 2 or 3 levels ng anghang. Tapos, lagyan natin ng sweet Chili sauce. Okay. So, ayan ang dressing natin. Haluin lang natin ng mabuti. Maglalaro tayo sa kulay. Kaya tingnan mo. Meron na tayong purple. Meron tayong yellow. Tapos, lagyan natin ng pula. Maanghang na naman to. O sige, gagawin lang nating mild. Ayan. So, ito. Lagyan natin ng konting pula. Parang puro pulutan yung ginagawa natin ah. Okay. Pulutan na ulam pa. Hindi ba yung sinasabi ko sa'yo? O, lagyan na natin ng wansoy. Finish. O, konting paminta. Tapos,
kilawing laman loob. Pulutan na, ulam pa. Pero luto yung kilawin na yan. Oo, luto ito. Hindi ito yung raw na, na kilawin. Okay sarap pa. Manamis-namis, na may crunch pa, na may asim ng konti. Yung alham. Tubig. Yung sili. Tuhat ba? Hindi. Yung isang buong ko, dumiretso sa lalamunan ko. Wala, okay lang siya. Sarap! Panalo! Pwede rin itong may kanin. Dahil world's most rated offal dish ang ating pinag-uusapan, pang international stage din ang makakasama nating guest dito sa Pinasarap. Ang fearless at busy sa kanyang world tour. As a fellow Swiftie, enchanted na rin ba kayong ma-meet ang American singer-songwriter na si Taylor Swift? Pero Pinoy version, si Taylor Sheesh. Hi mga kapinasarap, it's me. Hi, your tall blonde girl from Nashville, Taylor. Sheesh! So, andito tayo ngayon para magluto ng something special kasi nabalitaan ko na si Miss Cara David daw ay isang diehard fan, Swiftie. So, buti na singit ko siya sa kanyang schedule ang aking pagluto kasi nabalitaan ko wala nang makain ng crew. Pang 27 naman sa listahan ng Taste Atlas ang Proben. Ang Proben ay bahagi ng digestive system ng manok na kung tawagin Proventriculus. Kadikit ito ng balon-balunan ng manok. Karaniwan itong piniprito at isa sa mga sikat na Pinoy street food. Pero may ibang luto pa raw dito. Proven kayang masarap ang Proben? Alamin mo na yan, Taylor Sheesh! Una munang lilinisin ang chicken Proven. Okay, ano bang part ng chicken ang Proven, ladies and gentlemen? Nasa may siya, balunan ng chicken. Balunan. Yun siya yung nakadikit. Pagkatapos hiwain ang chicken Proven, ibubuka ito para maalis ang balansang bahagi nito. Ano ba yung white na yan? Ay, naku, yung mga white Yun. talaga na yan. Ayan kasi yung dumi. Maghihiwa. Ito, Tactics, paano itong mahabang to? Got a long list of ex-lovers. Tanggalin na lang natin. Gugupitin. Ayan guys, so after natin siyang linisin, dudumihan na natin siya. So after natin siya marinate sa calamansi juice, bawang, paminta, asin, ayun, basta kung anong gusto nyo. Sunod na itong lalagyan ng breading. Then habang magbe-breading ako, pakibati nga tong itlog. Pagkatapos, pwede nang iprito ang mga Proven. Hintay lang natin siya mag-golden brown. Anong golden? Kasi kapag nag-overcook rin siya, titigas. Lovely. Nakaka-lovely talaga. Nakaka-gorgeous. Look what you made me do, ladies and mga BCS, mga best friends. Excited na ako. I can speak now. Pagkatapos magprito, sisimulan naman ang paggawa ng sauce nito. Igigisa ang bawang at sibuyas sa butter. Sunod na ilalagay ang carrots, red bell pepper, pineapple chunks at juice. Timplahan na rin ito ng asin, asukal at paminta. Ayan. So, hintayin natin siya kumulo hanggang sa lumapot for about 3 minutes. Kasi pag lumagpas ng 3:01, hindi na siya masarap. Huling ilalagay ang sweet chili sauce at banana ketchup. Kapag luto na ang sauce, pwede na itong itopping sa fried chicken Proven. Ready na ang ating sweet and sour chicken Proven. Ayan, titikman na po natin ang ating nilutong sweet and sour chicken Proven. Sarap. Parang siyang sweet and sour pork. Hindi mo siya isipin na chicken Proven na nabibili lang natin sa
mga kalsada, mga typical na ganon. So, hindi mo ma-imagine na yung simpleng street food, pwede pa na siyang i-elevate na gawing sweet and sour. Ayun, nakailang subo na ako. Kaya gusto ko i-try kung masarap talaga. Edo, masarap siya. Nagbe-blend yung, bet na bet ko talaga yung lasa ng butter talaga. Iba yung nagagawa ng butter pag ginamit mo siya as alternative oil. Tapos yung anghang ng banana ketchup, ayun, bet na bet ko rin yun. Pati yung sweet chili sauce and everything. Iba talaga. Na parang sobrang tipid pero pang mayaman. Ganong level. Pang Michelin star. Ganon. Actually, ang dami ko nang nakain. Dami ko nang nasubo na chicken provolone. Pero I still have blank space pa sa aking tiyan. Moving up sa listahan ng Taste Atlas, ang isaw naman nasa 21st place. Mapa-isaw man ng manok o isaw ng baboy, pinakapaborito natin ditong luto ang barbecue isaw. Sa amoy pa lang kasi mapaparami ka na talaga ng kain. Pero may iba pa palang masarap na luto sa isaw. Ano yung isaw, yung tinutusok, tapos iniihaw, di ba? O, gagawa tayo ng traditional, parang binondo interpretation. Pero gagawin natin moderno. Okay. Isi-sizzling natin. Para sizzling isaw. Oh, ulam na, ulutan pa. Oh, okay. Diba? Ang iluluto natin ngayon ay adobong isaw with tausi. Yun. Tapos sizzling pa. Oo. Kapag gagawa kayo ng isaw, magluluto kayo ng isaw, pakuluan nyo ng 3 beses, itapon nyo yung pinagkuluan every time kumukulo. So 3 beses kayo magtatanggal ng tubig. Tapos, hindi pa enough yun, babalik ta rin nyo yung mismong isaw, kasi may mga yaki pa yan sa loob. Pwede nyong hugasan, tapos pakuluin nyo ulit, para talagang walang amoy. Kapag nalinis na ang isaw, simulan na ang pagluluto. Dudurugin muna sa mainit na mantika ang tausi. Ano ba yung tausi? Tausi is fermented bean. Okay. Yung binuro na black bean at yung sabaw niyan nagiging toyo. Sunod na igigisa ang bawang at luya. Isama na rin sa pan ang isaw, tito ng baboy at tumbong. Para mas matanggal ang natitirang amoy at lansa, lagyan ito ng laurel leaves. Lagyan din ng sili para sa konting sipa ng anghang. Titimplahan din ito ng toyo, patis at paminta. At dahil ito ay adobo dish, importanteng may suka. Pakuluin lang ng kaunti at pwede nang iserve sa sizzling plate. Wow, sagitsit talaga eh. Oh, ayan oh. Pagkatapos, budburan ito ng sandamakmak na toasted garlic. Wow! Sarap. Ang lambot-lambot na nung isaw. Saka walang walang lansa at all. At buti na lang binudburan ng maraming garlic talaga. Sarap. Ang kulang dito, kanin, saka alak. Pwedeng ulam, pwedeng pulutan. Wow, panalo. Sa inilabas na listahan ngayong buwan ng Taste Atlas ng World's Most Rated Offal Dishes, nakasama sa listahan ng Bopis na pang number 37. Ang street food na proben, panalo naman sa panlasa sa 27th place. Pang 21 naman ang isaw. At ang putahing laman loob ng Pinoy na may pinakamataas na marka, pagkain dugo mismo ng baboy ang pangunahing sangkap. Ang dinuguan na going strong sa ika-15 pwesto. Pero ang lulutuin nating dinuguan pang malakasan. Ito na ata ang pinaka-sosyal na dinuguan na gagawin ko sa buong buhay ko kasi meron kaming isang buong lechon for our dinuguan. Kasama ko dito si Ma'am Weng na merong lechonan sa may Rizal. Yes. Okay. Bakit tayo may isang buong lechon dito?
Kasi pag may mga umorder po ng mga customers, Oo. tinatoppings po namin yung lechon. Parang yun talaga yung partner niya ever since. Pag wala pong lechon, walang dinuguan kasi yung laman loob niya nanggagaling sa baboy mismo. Para so, fresh po siya. Tuwing nagkakatay kayo ng baboy, Tsaka para lang po may lechonan, dinuguan. saka lang may dinuguan. Una-munang chinichicharon ang tampalin ng baboy o yung taba ng baboy. Saan niyo po kinuha yung taba-taba na Ito yan? po yung tampali na nasa pinakagitna sa tiyan ng baboy. Ah! Kapag nagmantika na ang tampalin, pwede nang maggisa ng bawang at sibuyas. Bandang Tapos siya ng yung baboy. laman loob po, meron siyang Ito. yung pinakaisaw na pag ginanon-ganon mo siya may bulaklak, narito na rin siya kasi nagpuproduce siya ng Okay. mantika. Yung parang Sinama. chicharong bulaklak. Yes, yun mismo. Yun mismo, yung Opo. chicharong bulaklak. Okay. Tapos ito, ano po itong mga laman nito? Ang laman loob po niyan, halo-halo na po yan. Baga, tito, tripilya, bituka, lapay, basta lahat ng laman loob ng baboy. Gaano katagal nyo pinakuluan? Saglit lang po siya pakuluan kasi pag bagong katay po ang baboy, diretso linis, fresh naman siya kaagad, kaya saglit mo lang siya pakukuluan. Pag luluto po natin ng dinuguan, ang magpapalambot na po sa kanya yung suka. Tsaka po yung a little bit of bawang and Pero sibuyas. wala itong lansa. Ay, kaya yun po ang number 1 na importante. Kailangan lagi pong bagong katay para walang lansa fresh. Ganun ba? Kasi ang laman loob po kasi, pag dinala sa palengke, Oo. pagkakatay, Oo. habang tumatagal, tas hindi siya nalinis na mabuti, Doon. yung lahat ng mga nandun sa part niya, kumakapit sa pinaka laman loob. So, anong nangyayari? Pumapait. Kaya pala. Isasangkot siya ang laman loob ng ilang minuto. Pagkatapos, lagyan na ito ng suka. Habang hinihintay itong kumulo, ihanda muna ang gagamiting dugo. So ito, fresh na dugo ito. Yes, fresh po siya. Pagkakatay pa lang, isasali na po namin siya sa isang lagayan, tapos ilalagay po namin siya sa rep para ma-maintain yung freshness niya. Ito po yung dahon ng Oregano. Ilalagay po natin siya dito. Ito po yung pinanlalamas namin sa dugo. Bakit? Pantanggal po ito ng lansa. So kung makikita nyo, buo-buo siya talaga. Ayan. Lalamasin to. Opo, lalamasin lang po siya niyan. Ayan, Yung basta madurog. oregano, ito yung mabango ito na dahon eh. Yes. Oo. Yung minsan ginagamit nga nila ito para, alam mo yun, pag may ubo ka. Lalamasin ang dugo hanggang sa mawala ang buo-buo. So habang pinapakulo natin, lalagyan natin itong dahon na to. Yes po. Dahon ng... Dahon po ng guyabano. Para saan? Para daw po lalong mas mawala yung lansa ng laman loob. Kung yung oregano, para matanggal ang lansa ng dugo, sa laman loob naman po yung dahon ng guyabano. Okay, tapos po, ano na pong gagawin natin? Yan. Since nag-evaporate na yung ibang suka, yan, natuyot na, ilalagay na po natin yung dugo. Yung dugo. Yes. Titimplahan ito ng asin at kaunting asukal. At para mas lumapot ang dinuguan, lalagyan ito ng harinang tinunaw sa tubig. Lagyan na rin ng siling haba para may kaunting sipa ng anghang. So ito na yung naluto natin na dinuguan, pero hindi pa tayo tapos kasi kailangan gawing mas espesyal. Yes. Alright. Ito ang pampa-espesyal. Ay, medyo mabigat. Ayan. May paletsyon! Yes po. Tatadaran po namin ng lechon sa ibabaw. Oh my gosh! Kanina nung bagong luto, parang, ay, dinuguan na puro laman loob. Pero ito, naku, Diyos ko naman. Laman loob yung dinuguan, pero may lechon toppings. Ibang level! Dinuguan with lechon toppings, tikman na yan! Alright, tikman na natin itong dinuguan with lechon toppings. Sosyal na sosyal, ano ba? Masarap. Grabe. Actually, kahit yung dinuguan lang alone, masarap na. Yung timpla niya parang maasim-asim. Tapos, wala talagang lansa. Kasi fresh na fresh yung ginamit na ingredients. Ang sarap naman ito! Oh, grabe! Panalong panalo! Diba, may laman loob ka na, tapos lalagyan mo ng balat ng lechon sa taas. Oh my gosh! Ayan, oh, tingnan nyo, oh.
Super lambot ng dinuguan. Yung laman loob, lutong-lutong na siya, wala siyang lansa. Tapos maasim-asim siya. Tapos yung lechon maalat-alat, tapos crunchy. Ah! Panalo! Panalo ang combination na to. Happy Fiesta! Tayong mga Pilipino, pagdating sa pagkain, kahit ano kayang-kayang pasarapin. Gaya na lamang ng laman loob na karaniwang tinatapon na lang, nagagawa pa nating masarap na putahe. Walang dudang ang ating mga laman loob dishes, pang world class talaga. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, magandang gabi. Ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Panalo ang combination na to.